ng ating mga kababayan. Itong inilabas naman na bagong survey dyan ng Okta. Nako, diyan ako nagingit-ngit kayo ng umaga pa. Itong Okta. Pero tiningnan ko ang mga detalye nito para maging mas malinaw. Ngayon ilalatag natin ito kasi una-una, ano nang ang petsa ngayon? July na di ba? July 1, unang araw sa buwan ng Hulyo. Oo, July 1. Pero alam nyo po ba kung kailan pag ginawa itong survey? Ba't kailan ba kinandak yan? May petsa ba sila kung kailan kinandak itong bagay na ito? Teka, hanapin ko lang ha. Saan bang pahina yan? Pahina 6. Pahina 6? Oo, page 6. Yun. Gulo-gulo na kasi. Gawa daw po ito ng mga OJT. Si Aileen, Yan, si Aileen. Napipressure tuloy siya. Huwag niyo ako ipipressure, ha? Ayaw ko na napipressure. Bakit wala akong tips? Huwag niyo ako ipipressurein. Ano ba sabi dyan? Sige. Kasi nga raw, abay bantakin mo, Nelson. Sabi sa survey na ito, pabor daw ang maraming mga Pilipino, mga kababayan na nakikinig ngayon sa amin. Ilang libo po ito nakatutok sa YouTube, ilang libo rin po nakatutok sa Facebook, at ilang libo rin po nakatutok sa amin sa kanilang radyo at telebisyon. Ang survey po ng Okta ay pabor daw po ang nakararaming Pilipino, majority, na tayo ay bumalik, sumapi ulit sa International Criminal Court o ICC. Yun. Mantakin mo. Ayon sa resulta po ng survey na isinagawa pala ito, Nelson, April 20 to 24. Abril pa po. April, May, June, July. So ilang buwan na nga pala nakalipas, Nelson. Ba't kayo lang ninyo inilabas? Ano ang dahilan? Ano ang motibo? Tsaka ito bago mag-eleksyon dyan, ha? Isang buwan halos bago mag-eleksyon. So ang resulta ay, una, 85% ng mga Pinoy ay aware kung ano tong ICC. Yung awareness nila ay mataas. Awareness. Sa nangyari sa Pilipinas, tsak yun. Tapos, kasabay ng awareness, kasi yun una itatanong alam nyo ba kung ano itong ICC na ito, etc., etc.? Opo, alam po namin. Tapos, kayo ba ay sang-ayon na muli tayong umanib? Sumapi? Diyan sa ICC na yan? Malinaw daw pong lumalabas, mga kababayan, 57% na mga Pinoy ang pabor na muling maging miyembro ang Pilipinas ng International Criminal Court, habang 37% naman ang nagsabing ayaw kontra dito, at 6% lamang ang undecided, wala pong sagot, walang pakialam. Ayon po sa Okta Research, malaki rin po ang level ng percent ng awareness level ng mga Pilipino. Kasi nga, nabanggit mo kayo na, Nelson, 85% dito nagsabing aware sila tungkol sa ICC at mga kaugnay na issue rito, at 13% lamang ang walang kabatiran. Ukol po sa ICC o unaware. Nakakaapekto rin daw sa resulta ng survey ang geographic place at edad ng mga respondents ng survey na ito. Sa Mindanao, nakakuha daw po ng resultang 66% na oposisyon, pagtutol sa ideya ng muling pagsalisa ng Pilipinas sa ICC, at sinundan naman ito ng Metro Manila, Visayas, at may pinakamababa ang natitirang bahagi ng Luzon na mayroon lamang daw pong 27%. Sa mga rehiyon ng bansa, tangi pong Central Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga at ang BARMM ang nakakuha daw po ng mas mababa sa 50%. Nason. Yun ang lumalabas po sa survey ng Okta. Eto dyan, ha? Ikaw naman, anong masasabi mo dyan? Eto ang question dyan. Bakit mo isinama yung awareness?
Okay, sa okay. ICC. Oho. Yung kaalaman, yung Ang taas kabatiran. nga naman, di ba? Ang taas di ba? 85% nga naman, oh. Pero alam nyo ba, mga babae, kung bakit napakataas ng awareness ng tao sa ICC? Oh. Dahil na rin dun sa ginawa nyong survey. Okay. Alam mo ba kung paano nila ginawa yung survey? Oh. Ginawa nila yan April 20 hanggang April 24. Oh. Respondent niyan 1,200. Tama, oo. Age 18 and above. Oh. Face-to-face interview. Mukhaan yan, Metro Manila, Balan, Oh. Luzon, Visayas and Mindanao. Oh. Margin of error plus negative 3%. Confidence level 95%, napakataas. Oh. Eto, ha? Pero bago po itanong yung tanong sa survey, alam mo ba kung anong gagawin muna doon sa respondent? Bakit? Meron munang mamasahihin muna. Mamasahihin muna. Pinamasahin muna, pina-spa. Ipapakita muna. Sasabihin nila, alam niyo po ba na ang International Criminal Court is a global institution dedicated to upholding justice and protecting human rights by holding individuals accountable for the most serious crimes, including genocides, crime against humanity, war. The Philippines withdrew from the ICC founding treaty. So, nilatag mo na yan? Kinikwento. Ganon. In 2019, after the tribunal launched a probe into the Duterte administration's deadly drug war, tsaka daw tayo umatras. Okay. After this preamble, respondents were then asked about their position. So, ipinakita mo ng magagandang bagay tungkol sa ICC, gano'n? Anong trabaho ng ICC? Oho. Tapos sasabihin mo 85%. So, parang ang dating niya, Nelson, ngayon, tatanong kita unang tanong. Alam mo po ba ang tungkol sa ICC? Sinabi. Natural, sinabi mo. So, parang ito, Nelson, kung halimbawa mo sa ulam, alam mo ba, itong adobong ito, napakasarap ito. Yes, Malangis-langis ito. Pag tinikman mo ito, malinamnam ito. Alam mo ba kung paano niluluto ito? Ayan, ganyan. Tapos ang unang tanong, alam mo ba kung paano magluto ng adobo? Opo, tinuro niyo eh. Kaya paano ka naman makakakuha ng 85% Jen, na awareness sa ICC? Diba? Samantalang, sa mga naunang survey, hindi nga alam ng tao ang ICC. At, nung eleksyon, Jen, kita nyo naman lahat ng mga nanguna, di ba? Sa nanalo. Puro kontra ICC. Kaya nga ako isa sa mga dahilan ko. Kasi batayan ko lang katatapos na eleksyon eh. Di ba? Kasi kung tao pala, pabor tayo, sumali ulit sa ICC, sumapi tayo. Sana hindi yun ang naging resulta ng eleksyon natin. Baka ang mga nanalo yung kabilang panig. Hindi sila Senator Bongo. Hindi sila Senator Bato de la Rosa. Tama. Dapat yung mga nagsusulong ng ICC. Diba? Si Senator Bato de la Rosa, numero 1. Puro tutol lahat yan eh. Oo nga. Dante Marcoleta, di ba? Diba? Yung Kiko Pangilinan, tahimik naman dyan. Bob Aquino, tahimik din. Ang mga malalakas ang loob dyan, nandun sa baba. Totoo. Na magsalita laban sa Pangulong Duterte at suportado nila ang ICC. So parang binigay ko halimbawa yung adobo, sapagkat pinataka mo yung tao, tatanungin mo ngayon, gusto niyo ba magluto rin ng adobo? Ay naman. Sabi mo masarap eh, akatakam-takam eh. Di ba? Naglalaway na nga ako. Yes. Ganun pala. Ganun ang pagkakatanong. Ganun pala. Tsaka ganun may sistema. After being presented with the contextual statement about the ICC and the Philippines withdrawal, respondents were directly asked about their stance on the Philippines rejoining the ICC. Saka mo tatanungin kung sa palagay ninyo, kailangan na ba tayong sumama? Bumalik? Sumapi ulit sa ICC? Sinabihan mo na ganito ang ginagawa ng ICC, hinahabol niya yung mga loko-loko, yung mga inahapol niya upholding justice, pinoprotektahan niya ng human rights. Ikaw naman dyan pagka sinabi mo, ayoko niyan, parang sinabi mong, hindi, ayoko ng justice, ayoko ng human rights, ayoko nung pinoprotektahan ng individuals' rights. Parang gano'n na mangyayari, di ba? Kaya nga, pero ganun pa man, 57% na ka nakuha halos kalahati lang din di ba? Pero para doon sa hindi nakakaalam kung ano talaga yung ICC, masesway mo nga naman, di ba? Parang
ano tawag doon, parang leading eh, di ba? Eh parang kumbaga yung mga tao nagdududa pa ng konti, tapos binataan mo ng maganda, inihanda mo ng maganda, abay makukumbisi. Pero sana sinabi mo, alam mo ba, maraming bansa nang umaayaw dito. Ayun. Di ba? Hindi Alam mo pinakita yung buong larawan. Oo. Sana sinabi mo, eto ho mga bansang kasapi niyan. Yan, oo. Pero ang Amerika, hindi ho sumasali. Ayaw kasi dyan. meron alegasyon na yan eh, inaapi lang niya yung mga madiliit. Ayan, yan, oo. Ito yung mga hindi, ito mga kasama niya, puro madiliit na bansa lang. Oo, Russia, hindi naman din. Israel, Oo. mga malalaking bansa, China, hindi ho kasali dyan. Ayaw sumali dyan kasi At ganito ganyan yan. Ganito na karami ang nagsikalas Oo. dyan, bukod sa Pilipinas. Oo. Hindi dapat, yun ang contextual na pag... Kasi parang sa ganang mamay, nilatag mo yung positibo, Oo. ilatag mo rin negatibo. Yung magkabilang panig. Tapos magtatanong tayo sa taong bayan. At saka ilalagay mo lang dito. Kaya kasi tayo nag-withdraw dyan, Oo. ay dahil iniimbestigahan na si Duterte. Oo. Di parang meron ka ng kwento, di ba? Ayun. Na gustong palabasin. Oo. Hindi patas yung survey. Tapos sa tanongin mo, gusto mo ba bumalik tayo ngayon dyan? Eh di sabi ng tao, ayo po, parang okay pa. Pero ganun pa man, sa dami yung tinanong ninyo, 57% lang, mababa, hindi effective yung ano ninyo. Hindi, oo. Di ba? Mm-mm. O yan o, buong bansa, 57%. Ang nagsabi ng no, ayaw namin, 37%. Ayan o, kahit pinatakam nyo yung tao eh. O, 6% lang po, ayaw, wala akong masasabi dyan. Sa NCR, 64%, malaki. O, Balance Luzon, 67. Visayas, 62. Mindanao, 30% lang. Sa class naman ng tao, ABC, o yung mga nasa alta syudad, ay 63%. Letter D daw po ay, ano yan, 58, 38. 58%? Tama ba yung pagkakatingin ko? Ha? 58? Kala ko 38 eh. Ang class E ay by 54%. Tama ba ito? Ang tataas ah. Socio-economic class. Aywan ko lang, Nelson ha, sana tinignan din mabuti ng Okta Research itong pangyayaring ito. Hindi ko alam kung paano kayo makakabawi sa nangyari sa eleksyon. Yun yung survey nyo sa eleksyon, hindi naman... Ayaw na nga tanggapin ng tao. Apaka grabe ginawa nyo dun eh. Oo. Tapos, maggaganto pa kayo na... Dudugtungan nyo pa ulit, ano? Buti sana kung itinago nyo kung paano nyo ginawa yan, di ba? Oo. Ay, nako. Well, hindi ko alam. Baka ewan ko sa ating mga kabayan. Kasi ako parang nasisipayo ako sa ginawang survey na ito. Ano ha? Hindi sa ako'y tutol, ano ha? O ganun pa man, ibig sabihin, sa maraming kabatiran ng ating mga kabayan ukol sa usapin ng ICC, ewan ko po kung gusto nila bumalik. Ano ha? At gusto nila sumapi ulit sa ICC. Sana kung kinuwento mo sana yung buong kwento, kung ano yung ICC. Hindi lang yung gusto mong iparinig sa tao. Baka ang tinatanong nila, akala na ice cream yung bibigay mo. Ice cream ba yan? Ice cream po ito. Masarap ito. Ay, nako. Anyway. Ibig sabihin, meron lang talaga kayong gustong mangyari. Meron kayong, may agenda. May agenda ito. Oo nga. Lalo pat ngayon ay pinag-uusapan kung babalik ba tayo dyan o hindi. Diba? Ipino-float nyo na eh. Ang gusto nyo siguro ay suportahan kayo ng taong bayan, pero parang election ho yan. Kahit mag-survey kayo na mag-survey para sa isang kandidato at palitawin nyo na eto, malakas sa survey. Yung tao pa rin ang magpapasya. Diba? Yung disgusto pa rin ang nangingibabaw. Diba? Ang malungkot na mangyari dito, Nelson, baka dumating ang pagkakataon, magagalit sa inyong tao. Diba? Wala maniniwala. Wala tayong maniniwala. Huwag nyo na pong palalain publish lang. Ano, ha? Lalo sa mga nakalipas sa survey, bumababa po ang integridad ng survey. Huwag nyo na pong dagdagan. Pakiusap namin sa inyo, ha? Dugtungan ko lang yung survey ng Octagen. Ba, meron pa? Eto, may reaction ng Malacanang eh, ha? Ganon? Eto, sabi ho dito... Ano yan, pabor sila o ayaw? President Marcos has not yet discussed the possibility of the country rejoining the International Criminal Court. Yan na. But, Malacanang said he will usually listen to public sentiment. Nako po! After a survey showed that half of Filipinos support the move. Nako po, yun ang sinasabi ko. Baka magkamali kayo ng pakikinggan, ha? Baka, tingnan nyo muna kung tama yung survey. Magpa-survey pa kayo sa iba. Di ba? Baka akala nyo, suportado tayo ng taong bayan. Nako. Kamukat-mukat mo,
galit sa iyo ang publiko, di ba? Baka Oo. kasi naman hindi kaya embedded yung ano na yun, para magkaroon lang ng batayan. Kaya- parang yung ano, 'di ba? Sabi sa Sabay, pabor ang Pilipinong ano yun? I-prosecute si dating Pangulong Rodrigo Oo. Duterte. Oo. 'Di ba? Oo. Tapos pabor din daw ang mga Pilipino litisin Oo, sa impeachment. Sa impeachment si BP Inday Sara. Oo, ay puro palso di ba? Puro sablay ang mga survey. Oo. Naku po, paano ngayon na nangyari? Mukhang Yan ang mangyayari sa mga survey firm, di ba? Oho. Nawawalan na ho kayo ng kredibilidad no? Nako. Dahil Yun sa nga. kagagawan yung yan. Hindi, baka naman sabihin nila, di baling mawalan kami ng kredibilidad. At least nagampanan namin yung kagustuhan ng aming principal. Kliyente. Yung kliyente namin. Yan naman masama, ha? Di ba? Oo. Baka ngayon lang kayo, basta sunod Wala na maniniwala sa inyo. Oo nga. Pati tuloy ang Pangulo, parang kinukonsidera pa. Di ba? Ingat tayo, mahal na Pangulo. Iba I-double yan. check nyo rin. Iba kasi yan, Jen. Oo. Halimbawa, ginawa mo na. Oo. Tapos humingi ka ng suporta sa tao. Oo. Baka iba ang gawin ng mga tao sa iyo, di ba? Baka pagka nag-eleksyon na naman, kumbaga nagbotohan, ba't iba itong resulta? Ba't ito naging resulta? Hindi pa ba tayo natuto sa sa resulta ng midterm election? Oo. Na ang akala natin nasa atin ng taong bayan, Oo. pero nung nag-eleksyon na, wala pala. Di ba? Bakit di ba? Di ba? O baka mamaya, sige na nga, bumalik tayo. Oo. Tapos nag-alburuto pa na. Oo. Akala ko pa sabi niyo, gusto ng tao bumalik tayo. Tapos nung bumabalik tayo, bakit nag-alburuto itong mga taong ito? Mag-iingat tayo sa paggamit ng survey. Yan. Kasi baka tayo, sa halip na kasi yung survey, ginagamit talaga yan para mapaganda ka, di ba? Yung Halimbawa, yung lalo sa produkto mga mo, produkto, nagsasurvey, yes. ano bang gusto mo sa sabon namin, ha? Gusto ko po, mas mabula. Mabula, yan. Ano pa? Tapos gusto ko po, mabango. Yan. Oo. Gusto ko po ay kusot ako ng kusot, hindi pa nawawala yung Ayan, hindi pa yan. nabubula. Nakakatatlong banlaw na po kayo, hindi pa nawawala ang bula. Yan. Eh dahil ngayon, pagka kinonsolidate yun, ito pala majority, may gustong Yan. ganito. Oho. Ita-transform mo yung produkto mo doon. Ayun. Pero kung ginalaw mo ang resulta ng survey, Na hindi naman talaga pala yun ang gusto. ang gusto ng tao, Oho. babagsak ang negosyo mo, di ba? Ah. Kaya yung survey, yan man hindi pabor sa'yo, yan man pabor sa'yo, maganda man ang sinasabi, o hindi, dapat wag mong gagalawin. Eye-opener kasi yan sa survey, Oo, kasi Tama. para ma-improve Oho. Di ba? Nako. Oo.